Hello mga ka-legit Dover Gods, anak ni bossing na si Mr. or Mayor Vico Sotto ng Pasig. Abay, tila baga may pinariringgan sa kanyang mga statement bago dumating ang eleksyon. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates ngayong araw, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Gods natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyo pong panonood at pagtitiwala. At of course, bago tayo dumako sa ating topic for today's video, dahil meron ngang malaking pasabog itong si Miss Atasha Mulak maging ang EAT Productions sa nalalapit ng kaarawan ni Miss Atasha. Meron po sila mga behind the scene videos and photos kung saan may mga special guest na darating. Inaasahan din na sa kaarawan ni Miss Atasha Mulak ay bubulaga na po sa atin ito pong kanyang kapatid na si Mr. Andres Mulak. Pero para sa akin, ang POV ko, that is not really possible pa kasi ngayon po nag-aaral pa sa pagkakaalam ko ito po yung aking yung knowledge na nakuha ko na parang still nag-aaral pa rin po si Mr. Andres at parang tila baga merong isang news article na lumabas na parang nagdadalawang isip pa si Andres Mulak kung papasok siya sa showbiz. Pero itong si Miss Atasha kasi talagang plan po niya after po niyang mag-aral, she was asked for her parents na sana nga ay makapasok siya sa showbiz. At ito po ay tinupad niya na after niya mag-aral ay pinagbigyan po siya ng kanyang mga parents. Tignan nyo naman ngayon, diba? Hindi po sila nagkamali. Sa lahat po ng mga Viva artist, si Miss Atasha po talaga ay talaga namang napakaganda po ng pagpasok niya sa showbiz, no? Isa siya sa mga sikat ngayon na Viva artist po, At ngayon ito na nga, si Mayor Vico Sotto po ay nagbigay ng statement patungkol po dito sa issue na ito kasi ngayong araw na ito, alam natin na meron pong may halalan pong nagaganap kung saan tayo po iboboto para sa ating mga ihahalal na chairman at mga kagawad. So, nilinaw po ni Mayor Vico kasi doon po sa mga nanunungkulan ng chairman sa Pasig, may mga gumamit po ng kanya pong tema. May mga gumamit po ng kanya mga parang yung kanyang statement, no? So, sinasabi niya po dito at meron siyang nais po ipaliwanag sa lahat po ng mga boboto. Narito po ang kanyang statement, panoorin natin. Hindi niyo kailangan gayahin, pero ito po yung sa akin lang. Meron pong iba, obvious naman. Kung may nakikita kayo, dalawang kandidato, yung isa tapat, yung isa magnanakaw, obvious naman siguro yung tapat yung pipiliin natin. Kung may nakikita tayong dalawang kandidato, yung isa matalino, yung isa bobo, siyempre pipiliin natin yung matalino. Kung may dalawang kandidato, may isa masipag, yung isa tamad, sino pipiliin natin? Siyempre yung masipag, yun may mga obvious. Pero sino pipiliin natin? Siyempre yung masipag, yun may mga obvious. Pero may mga pagkakataon, siguro hindi tayo sigurado. Paano tayo mamimili? Sa akin po, kung hindi tayo sigurado, parang sino ba dyan yung mas tapat? Sino ba dyan yung mas magaling? Sino ba dyan yung mas masipag? Hindi tayo sigurado. Kung ako, ipiliin ko na lang. Kung dalawang kandidato, parang similar o hindi ako sigurado, kung ako, ipiliin ko na lang yung mas bago. Ipiliin ko na lang kung sino yung hindi gumagastos ng malaki. Tandaan po natin, yan ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato. Mula sa taas, mula sa national hanggang sa barangay level, ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato ay yung gumagastos ng ubod ng laki. Pag nakikita natin, namimili ng boto, pag alam natin, milyon-milyon ng ginagastos, ibig lang sabihin nun, lalo na pag incumbent, ibig lang sabihin nun, yung pinamimigay nila, kung nagpapamudmud din ng pera pag bago mag-eleksyon, ang ibig lang sabihin nun, pwede palang gamitin yung pera na yun sa mga serbisyo ng pamahalaan, pero kinupit nila para sa eleksyon, meron silang panggastos. Hindi natin alam magkano naiwan sa bulsa nila. Simple lang po, huwag na natin gawing komplikado pa. Yan ang pinakamalaki red flag. Huwag nating kakalimutan yan.
papunta sa barangay elections po natin. Ang mayor hindi po muna mag-iendorso ng mga kapitan, ng mga kagawad. Kaya ako po binabanggit, muli po, sinasabi ko lang kung saan tayo nang gagaling sa kasaysayan natin sa lungsod ng Pasig. Kung gusto talaga natin magpakilala ng mga pagbabago na binabasag natin yung kultura ng takutan, binabasag natin yung kultura ng patronage politics, kailangan medyo extreme muna tayo. Kasi may pinapatunayan, may pinapakita tayo na dapat walang dikta galing sa taas, dapat malaya ang mga barangay. Yan po yung pinaglalaban natin mula 2019 at matagumpay tayo. Kaya yung mga iba po, ginagamit yung pangalan ko, ginagamit yung pati yung naging team name nung nakaraan, pero hindi po ibig sabihin porket ginamit yung salitang yon o yung pangalan na yon, hindi po nangangahulugan na endorse po sila o ako yung nagpatakbo doon. Ang important. So ngayon naman narito ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa ating pong mga legit viewers and subscribers, ano. Patungkol po ito dun sa aksidenteng nangyari kay Alan kasi pinakita ko sa inyo yung actual videos, 'di ba? Sabi po ni Padsky, parang nakatuwaan si Alan Kay, may tumulak sa kanya nang hindi nakikita kasi hindi naman siya naglalakad eh. Yun ang tingin ko ha. Ayun. Doon po sa pangyayari na yun, ang parang nakita ko parang kasing slant po eh. Slant yung kanyang yung kanyang dinadaanan na naging dahilan para po siya ay matapilok At kaya doon po nangyari yung aksidente na hindi nila inaasahan. Sabi naman po ni Rasa, yung kalsada hindi pantay, medyo pataas siya, nakaslant, kaya yung right foot ni Alan Kay ay nadulas. Nadulas siya at tuluyang lumagapak. Mabuti di siya gaanong napuruhan at mabuti rin hindi si Tito Sen ang nadulas kasi medyo may edad na si Tito Sen. Ingat po kayong lahat, Davercats. Tama po, no? Talagang parang yun dun yung nakita ni Miss Rasha na hindi po pantay, parang nakaslant. Kasi ganun din po yung sinabi ni Jose, yun din yung paliwanag niya. Kasi doon po sa nakita nating video, wala naman pong sobrang daming tao, tas may mga gwardiya si Alan Kay sa likod na nakabantay sa kanya, diba? Just in case na may sumunggab sa kanya at hindi niya na-anticipate na maaari pala siyang madulas dahil nakaslant nga. Ito pong nasabing daanan po doon. So, sabi naman po ni Mr. Toy Beats, natapilok po yung kanang paa niya bago siya nawala ng balanse. Sabi ni Daniela Renos, nanguhuli talaga ng palaka. Ayun. So, ito naman po yung kanilang mga napansin dun po sa pangyayari. But anyways, okay naman si Alan. Kaso, medyo absent lang siya last Saturday, So, siguro naman ngayong araw makikita na natin siya. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!